Ayan, good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. And I know tayo po ay ready na at talagang pinaghandaan natin ang araw na ito. But before po tayo mag-start, ayan, basahin po muna natin tong salita ng Panginoon in Psalms 100. Yan, sabi po dito, "Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation." Come on, church! Praise the Lord today! Open your lips and offer your thanksgiving to Him. Hallelujah! 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 We give you praise, God! We give you glory! Hallelujah! Thank you, Lord, for your love and faithfulness endures forever. And right now, Lord, kami magpupuri, magpapasalamat at sasamba sa iyo. Hallelujah! Iway palakpak natin yung mga kamay na yan para sa Panginoon. Do not stop praising the Lord, church. Sing. Your grace for me will always be more than enough, more than enough. The power of Jesus Christ in me is more than enough, more than enough. Because my heart is full and my soul is free. In my weakness you have led for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you'll be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, 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 oh. You will provide, you will supply more than enough, more than enough. God of open heaven, open wide, more than enough, more than enough. Because my heart is full and my soul is free, and my weakness you have planned for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, 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 oh. Amen. Right now we will sing. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Then I can't stop shouting, can't stop shouting. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed, come on, lift your voice and sing. Let the redeemed of the Lord say so. And I can't stop shouting. Amen. Once again, sing. Let the redeemed of the Lord
glory. It's all because of your grace, Panginoon. Wala kaming maipagmamalaki sa iyong harapan, Panginoon. No, dahil kami nakakatayo lamang, it's all because of your grace, Lord. Your grace, truly, Panginoon, it is more than enough for us, O God. Kaya salamat. Salamat, Panginoon, because, Lord, you are truly faithful, Lord God. Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon, hindi nakakasawa na alalahan, hindi nakakasawang balik-balikan, Panginoon. Dahil tunay, Lord, yun yung pinakadakilang pag-ibig na naranasan namin, Panginoon. At Lord, bagamat kami makasalanan pa lang, Panginoon, Lord, kami pinag-alayan mo na, Lord, kami iniligtas mo na, Panginoon. Inalay mo, Lord, yung kaisa-isang anak. It's for us, Lord. Kaya salamat, Panginoon. Salamat. At Lord, for those who believe, Panginoon, binigyan mo, Lord, ng karapatan, Panginoon, pang iyong maging mga anak. Kaya salamat. So, church, right now, we will declare, huwag mong titignan yung sarili mo sa kung ano yung nakikita mo. Right now, we will declare who we are, kung anong tawag sa atin ng ating Diyos. He called us His children. He created us and we are His. We are the sheep of His pasture. We are His children. So right now, let us acknowledge the Lord. He is our Father. He is our God. He is our great King. Kapatid, lumapit tayo na may pagpapakumbaba, may pagkamangha, may pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Will you open your lips, offer your praises and thanksgiving to the Lord? Let us remind ourselves kung gaano kalaki yung pagmamahal na inalay ng Diyos just for you and me. Hallelujah. Hallelujah. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me and know His love for me. His love for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
church, open your lips, declare it. Yes, you are for me, Lord. Yes, God. I am who you say Declare it. I am. Declare it with great belief. I am chosen. Yes, you are chosen. You are not forsaken. I am who you say We are all God's I am. children. Amen. You are for for me. me. Yes, declare it, Not church. against me. Declare it, church. I am who you say I am. Yes, I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. We declare it. I am who you say Once again, sing, I am chosen. I am Yes, God. Thank you, Lord, for not choosing us. forsaken. Thank you, God. I am who you say I am. You are for us, God. You are for me, not against me. Yes, I am. I am who you say I am. Once again, I am chosen, not forsaken. Yes, I am who you say I am. Not against me. Yes, I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, there's a place for us. Yes, 'cause we are. Once again, declare the word of the Lord today. Yes, God. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, God. Yes, Lord, we are your children. You, my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. Victories when I call the one who is in control. Jesus Christ, my champion. Say, you are my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. And you are victory when I call the one who is here. Amen. The one who called us his children. He is our victory. He is our champion. Come on, sing right now. Declare who our God is. You are my champion.
nagbuhos ng presensya mo, Panginoon. Salamat, Lord, for touching each one of us, oh Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, truly your presence, Panginoon. Presensya mo pa lang, Panginoon. Nagtatagumpay na kami. Presensya mo pa lang sapat na, Panginoon. Sa bawat buhay namin, Lord God. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpuspos mo sa bawat isang narito, Lord God. Salamat, Panginoon, because the victory, Lord God, is when we call on your name, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And bawat isang narito, Lord, we claim that we are victorious, God. We are champion because our God is a champion, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat, oh God. Kami ay nagtagumpay na, Lord God. Sa pagpunta pa lamang namin dito, Lord, nagtagumpay na ang bawat isa. Sa bawat pagsubok na humadlang sa amin sa pagpunta rito, Lord, nagtagumpay ang bawat isa, Lord God. Kaya salamat, Panginoon. And we claim, Lord God, sa bawat may karamdaman, victory is ours. At papagalingin mo ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. You are our great healer and you can heal everyone, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon, ng bawat isa, Lord, we claim healing. We claim restoration, Lord God. We claim deliverance, O Lord. Salamat, Panginoon. At hayaan mo, O God, patuloy na magtagumpay ang bawat anak mo, Lord God, sa anumang edad, mula pinakabata hanggang pinakamatanda, Panginoon. Matatanggap namin, Lord God, ang biyaya ng mga salita mo sa oras na ito, O God, na iyong ibibigay, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, mapagtatagumpayan namin, Lord God, lahat ng distraksyon, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang bandages ng kaaway sa oras na ito. We break it in the mightiest name of our Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, once again. Pour out your Spirit. Speak to each and every one of us, oh Lord. Bless each one of us as we hear your words, Lord God. Panginoon, ito'y tumimo at magkaroon ng impact sa bawat buhay namin, oh Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless mo ang messenger mo po sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang mahayag sa pamamagitan ng kanyang buhay, Panginoon. Ikaw ang marinig, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang mag-anoint sa kanya, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, oh God. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, pinaparangalan, pinasasalamatan at dinadakila. Lahat ng nagtagumpay sa oras na ito ay magpupuri sa Panginoon. We give you praise. We give you honor. We adore you in Jesus, oh Lord. Oh God, it's our prayer with thanksgiving and assurance that comes from you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Punas-punas muna tayo ng pawis. Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Siya'y tapat at dakila. Amen. Hallelujah. At sige po, muli, inimbitahan ko po kayong tumayong lahat. Muli nating babasahin ang salita ng Panginoon sa bagong ibinigay ng Diyos na pag-aaralan natin na buhay. Sige po, makibukas po kayo sa akin sa inyong mga Bible. Ayan, may electronic or book. Sa Matthew chapter 2. Palagi akong Luke kasi Luke at Matthew pwede pong makikita dyan. And then, Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Yan. Sabi po sa salita ng Panginoon, Jesus was born in the town of Bethlehem, Judea, during the time when Herod was king.
when Jesus was born, some wise men from the east came to Jerusalem. They asked, "Where is the baby who was born to be the King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was troubled, as were all the people in Jerusalem. Herod called a meeting of all the leading priests and teachers of the law and asked them where the Christ would be born. 5. When they answered, "In the town of Bethlehem, Judea." The prophet wrote about this in scriptures. "O Bethlehem of Judea, you are not just a lowly village in Judah, for a ruler will come from you who will be the shepherd for my people, Israel." Then Herod had a secret meeting with the wise men and learned from them the exact time they first saw the star. He sent the wise men to Bethlehem, saying, "Look carefully for the child. When you find him, come tell me so I can worship him too." After the wise men heard the king, they left. The star that they had seen in the east went before them until it stopped above the place where the child was. Then, when the wise men saw the star, they were filled with joy. On coming to the house, they saw the child, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And the last verse, "But God warned the wise men in a dream not to go back to Herod, so they returned to their own country by different way." Father God in heaven, thank you, God, for your word that sustains us every day, Panginoon. Salamat because your word is a light to our feet and a lamp to our way, Panginoon, and a lamp to our feet, O God. Salamat, Ama. Purihin ka sa araw na ito. At patuloy, Lord, na hinihiling namin ng banal mong Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Whatever distractions that the enemy may do, Panginoon, dalangin po namin na ito hindi siya magtagumpay. But Lord, tulungan mo kami that our focus be unto you alone, Father. Salamat sa oras na ito. We acknowledge your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ito pong istorya na to ay palaging naririnig to pag Christmas, di po ba? Yan, sabi nga nila, it's about the three kings. Yan. Pero ano daw po ang sinasabi sa Bible? They are not three kings, but they are wise men. Ayan. So, ang ating pag-aaral ngayon, life's reminder in the story of the wise men. Ayan. Wise men that came from the east. Ayan. So, wise men, they are not three kings. Okay? So, who are these wise men? Sabi sa Bible, sige, labas na natin. Who are these wise men? Sabi nga, the Bible don't mention their names. Yan. So, wala silang pangalan sa Biblia na isinulat. Sino tong mga wise men na to? Unlike what the tradition says, di po ba? Na ang tradition nagsasabi, mayroon pong tatlong hari. Sino po yung pangalan nila? Si Melchor, si Gaspar, si Baltasar, di po ba? Pero pag sinuri po natin sa salita ng Panginoon, hindi po sila tatlong hari. Amen? At hindi rin po binanggit doon kung ilan sila. Amen. Marahil binasihan lang lamang nila tatlong hari dahil sa tatlong nabanggit na mga kaloob nila dyan. Pero they are not three kings. But according to Bible, they are wise men or Magi. Ayan. Magi. Sa Tagalog pa, they are matatalinong tao. Ayan. Pentulutan niyo po akong basahin. Sa Matthew chapter 2 sa Tagalog, sabi nga, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem nang siya isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangang ang dumating sa Jerusalem. So, hindi po sila three kings, but they are wise men or matatalinong tao. Sa ibang salin, they are called Magi. Ayan. Verse 2, nagtanong-tanong sila na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo.
Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. 3. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. 4. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? 5. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. 7. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. 9 and 10, pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy na sa paghahanap. Sila ay pinangunahan ng bituing. Nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan na makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. 11 and 12, pagkatapos pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. So sabi sa Bible, their names are not mentioned. Who are they and what and how many they are? Yan, hindi sinabi na 3, hindi sinabing 2, but wise men. Sabi doon, men in English term, pag sinabi nating men is plural. Di po ba? Pero pag singular, man only. Okay? So sabi dyan, sino itong mga wise men na ito? The Bible don't mention their names at wala ding sinabi kung iilan sila, how many they are. At ito pong mga wise men, they came from the east. Yan. Searching for the King of the Jews. Yan. Galing sila sa silangan. At hinahanap nila ang hari ng mga Hudyo na sinasabi, ito pong mga wise men na ito ay nagmula sila sa matataas na posisyon doon sa lugar na kung saan sa ayon sa pag-aaral, doon sa lugar ng Persia. Ayan, na dating ancient Babylon. Ayan. At itong mga wise men na ito, sabi nga, sila daw po ay skilled scientists of their day. Ayan, mga dalubhasa na scientifico sa kanilang panahon. Dalubhasa sila sa filosofiya, sa scientifico, sa medisina, maging sa astrologyo. Yan. At sabi nga, sila daw po yung mga priestly order of Persia na kung saan they are ministers and advisors to the Persian rulers. So, ibig sabihin, these wise men have or they are in the authority in Persian government rules. So, yun. At sabi nga na sila po ay skillful. Kumbaga, dalubhasa sila. Yan. At mabasa natin doon kanina, di ba? Sinubaybayan nila yung bituin. Yan. Na gumagabay sa kanila patungo doon sa tagapagligtas. Yan. Isinilang na tagapagligtas. Kaya, yun po. At sabi diyan, the Bible says that they are not Jews. Yan. Hindi sila mga Hudyo, but they are Gentiles. Yan. Pag sinabi nating Gentiles, hindi sila nanampalataya sa tunay na Diyos. They worship idols. Nung tayo po ay hindi pa nakakilala kay Kristo at hindi pa nanalig sa Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas, we are also called Gentiles. Yan. Hintil tayo noon. Hindi kumikilala sa tunay na Diyos. But now, as we receive the Lord Jesus Christ and believe Him as our Lord and Savior, we are now called spiritual Jew. Ayan. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, ito pong mga wise men na ito, mayroon po silang life reminders na ibinibigay sa atin, na itinuturo sa atin bilang isang mananampalataya sa panahon natin ngayon. Yan. Bakit nga ba sila isinulat sa Bible? Bakit ba isinama sila yan, sa pagsulat sa Biblia?
Yung pala mayroon silang paalala sa buhay na maging paalala natin sa panahon natin ngayon. Sino ba sila? Ano ba itong mga paalala na ito sa buhay na nais na ipaabot ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon? Sabi nga, life reminders. Yan. So yan po yung ating tinatalakay. It's about life reminders in the story of Magi or the wise men in this last days. So what are these life reminders na paalala sa atin ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya now that we are in this last days? Una po, sabi nga, trust in God, learn to persevere at all times in all situation or in any situation. Ayan. Pag binasa po natin ang verse 1 and 2, sabi sa salita ng Panginoon, Jesus was born in the town of Bethlehem, in Judea during the time when Herod was king. When Jesus was born, some wise men from the east came to Jerusalem. So, not kings, but wise men. Okay? They asked, where is the baby who was born to be the king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. So, yun po yung unang life reminders sa atin that we need to trust in God, learn to persevere at all times in any situation. Ang tanong, sino po dito nakaranas sa iyo ng mag-travel? Nakaranas na po ba kayo mag-travel sa mga malalayong lugar? Yan. Saan, gaano kalayo ang travel nyo na ginawa? San Marino? Paliparan. Grabe, no? Matinding travel yon. Ayan. Matinding travel talaga yon. Ang layo. Ayan. Yan. Sino po ang naka-travel dito ng malayo ang travel? Saan po nakapunta? Ibang bansa. Di po ba? Yan. Pilipinas lang. Yan. Pag nag-travel kayo, anong sinasakyan nyo po? Aeroplano, of course. O di kaya vapor o barko o lancha. Yan. Pero po, makikita natin na itong mga wise men, they have the life reminders in our life. Why? Because their time, journey is very hard. Ang pagta-travel, ang paglalakbay, ay napakahirap. Sabi doon, saan sila galing? The wise men came from the east. Yan, came from the east, sa silangan. So, ang silangan ng Israel, yan po yung mga Iran, Iraq, Libya, lahat ng Arab country. Ayan, di ba? Pag pumunta tayo sa ibang bansa, halimbawa, Malaysia, Singapore, Hong Kong, ilang oras lang po ang travel doon? 45 minutes, 1 hour. 1 hour, pinakaano. Yan. Pero, ang sinakyan doon ay eroplano. At madali lang, di po ba? Pero sa kanila, makikita nyo po that they trust in the Lord, persevere at all times in any situation. Kasi bakit? Yung travel nila doon, hindi madali. Ano yung sasakyan nila sa panahon noon? They travel with animals or mga, ano yung way of, ano nila? Transportation. So, ang transportation nila noon, pwedeng camel, pwedeng horse, or pwedeng mga donkeys at that time. So, hindi madali ang pagta-travel sa kanila. Di po ba? Na makikita natin sa panahon ngayon na na sa buhay natin, mga kabataan ngayon, masasabi natin na ang ikli lang ng pagtsatsaga at pagtitiis. Yan. Ang mga kabataan ngayon, masasabi natin, ang ikli lang ng pagtsatsaga at pagtitiis. Kasi bakit? Ang mga kabataan ngayon, sa panahon ngayon, they are well provided. Di po ba? Unlike noon, ang mga kabataan noon, papasok sila sa eskwelahan, lapis at papel lang ang kasama. Minsan, papel lang. Lapis, wala pa. O minsan, lapis lang, wala pang papel. Pero ngayon, ang mga kabataan, maikli lang ang tiyaga. Maikli lang ang pagtitiis. Kasi bakit hindi sila nakaranas ng matinding hirap ng buhay?
Kaya tinuturuan tayo ng mga wise men na ito na manalig sa Diyos, magtiwala sa Panginoon at magtiis sa lahat ng panahon sa anumang sitwasyon. Amen? Kasi ito pong mga wise men, matindi yung pagtitiis nilang ginawa para lang lumakbay at makarating doon sa paroroonan nila. Amen? Na pwede doon sa kanilang paroroonan, habang sila ay naglalakbay, pwedeng malagay sila sa panganib. Kasi ano ang dadaanan nila? Hindi po highway. Ano po ang dinadaanan nila at that time? Disyerto. Pwedeng dadaan sila sa mga magubat na lugar. Amen? Kasi ang lugar na pinanggalingan nila is east. So ang east, sabi ko nga, yun yung mga Arab countries. Di ba man yan? So ang lakbay nila, hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo. Kasi nga ang paglalakbay nila, gamit nilang sasakyan, transportation nila ay hindi eroplano, hindi di kotse. Amen? Di po ba? Na makikita natin na tinuturuan tayo na magtiwala sa Panginoon, magtiis at matyaga sa lahat ng panahon sa anumang sitwasyon. Kasi sila matindi yung tiyaga nila. Matindi ang tiis nila sa paglalakbay, makarating lang doon sa paroroonan nila. At ang paroroonan nila, hindi pa nila tiyak kung ano ang mangyayari sa kanila. Diba? Nakaranas na po ba kayo? Pumunta kayo sa isang lugar, hindi mo pa alam kung ano ang mangyayari sa iyo doon? Pero tuloy ka lang. Ito po nakikita natin, these wise men, they traveled a very dangerous and hazardous journey. Talagang napakahirap, napakadelikado yung paglalakbay na kanilang ginawa para lang makarating doon sa paroroonan nila. At wala pang katiyakan kung ano yung mangyayari sa kanila doon sa kanilang pagpunta. Kasi nung pagpunta nila doon, sabi nga, dumaan pa sila kay Herodes kasi pinatawag sila ni Herodes ng sikreto at sinabi sa kanila na pag nakita nyo yung bata, bumalik kayo dito sa akin para ako din ay makapagsamba sa kanila. So pwedeng malagay din yung panganib nila, yung buhay nila sa panganib. Dahil lang sa mga, sabi doon sa salita ng Panginoon, nabagabag si Herodes nung marinig niya yung ganoong balita na ang hari ng Hudyo ay isisilang na. Ayan. Kaya makikita natin gaano sila katyaga, gaano sila katiis, kamatiisin sa lahat ng panahon ng kanilang paglalakbay. Hanggang sa sila ay makarating doon sa kanilang paroroonan. Na makikita natin doon, their comfort sa buhay ay binaliwala nila. Na pwede naman silang tumigil doon sa kanilang tahanan, sa lugar nila at hindi nahanapin yung tagapagligtas. But because they wanted to see yung tagapagligtas at hari ng Hudyo, binaliwala nila yung comfort zone nila. Amen? Kaya tayo po, ano po yung ating mga comforts sa buhay na ayaw nating bitaw-bitawan para sa Panginoon? Nandun pa rin po ba tayo sa comfort zone na yan? Na ayaw nating bitaw-bitawan para sa Panginoon? These wise men, hindi nila alintana yung panganib na mangyari sa kanilang daanan para lang makita yung tagapagligtas, the Savior. Amen? Na ito po'y nagtuturo sa atin na sa panahon na kung saan mahirap ang mga sitwasyon, yan, kumbaga tinuturuan tayo na matuto tayong magtiis, magtiyaga sa anumang panahon ng ating buhay. So ang pagtsatsaga at pagtitiis sa buhay, hindi lang isang araw. Sa paglalakbay natin sa espiritual, sa pananampalataya, hindi lang isang araw yung paglalakbay na ating ginagawa. Maraming panahon yung ating gagawin na paglalakbay habang tayo ay pinapaintulutan ng Diyos na mabuhay sa mundong ito. Marami tayong kakasagupain bilang isang mananampalataya o sa paglalakbay natin sa pananampalataya. Kaya ang wise men, sinulat sa Biblia bilang paalala sa atin na magtiwala at manalig tayo sa Panginoon, magtiis sa lahat ng panahon sa anumang sitwasyon. Amen? Kasi sa paglalakbay natin sa pananampalataya o sa espiritual, pwedeng along the way, pwede kang panghinaan ng loob. Di po ba? Dahil sa matinding mga suliranin na iyong kakaharapin. Pero itong mga wise men, sa tingin po ba natin, may suliranin silang sinagupa? Marahil.
pero hindi sila nagpatinag. Amen? Hindi sila napahinto ng anumang mga suliranin na kanilang kakaharapin. So, sa atin maging ganun man din sa ating mga buhay, na sa paglalakbay na ito, yan, hindi maiwasan na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na panghinaan ng loob. Ayan, tayo na ay panghinaan ng loob, na mawalan na tayo ng pag-asa sa buhay. Ayan, and then sabi nga na, ito pa yung isang nakakalungkot, kasi along the way, kapag tayo ay naglalakbay sa pananampalataya, yan, marami tayong makakaharap ng mga suliranin. At dahil sa suliranin, sa matinding paghihirap sa buhay, matinding kabigatan na sa buhay, ito po yung nakakalungkot sa lahat, kasi kapag nakaramdam na ng matinding paghihirap sa buhay, hindi na makapagtyaga, hihinto na lang sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. At lalayo na sa Panginoon dahil sa mga suliranin, problema at troubles na kinakaharap. But these wise men, yan, pinapaalalahanan tayo na marami rin silang mga sinagupa. Amen? Isa na doon na pwede silang patayin ni Haring Herodes. Dahil sabi nga doon na kayo ay pupunta doon, hanapin nyo ng maigi at bumalik kayo sa akin para ako'y magsamba din sa bata. Pero makita natin, hindi sila bumalik, di ba? Kasi binalaan sila ng Panginoon. Kaya makikita natin na itong wise men na ito, yung kanilang tiyaga, yung kanilang pagtitiis. Yan. At sila'y nakarating doon sa tinatawag na Bethlehem, na kung saan natagpuan nila doon ng harapan ng mukhaan, nakita nila ang tagapagligtas na matagal nang hinihintay ng mga Israel. Amen. Na marahil kung sila ay nagpahadlang, sumuko dahil sa mga hamon sa buhay, marahil hindi nila natanggap, hindi nila nasumpungan yung biyayang nakalaan para sa kanila. Amen. Ano po yung biyayang nakalaan para sa kanila? Yung biyaya na makita ang tagapagligtas. Amen. Makita ng mukhaan ang tagapagligtas. Kaya sila po ay mayroong paalala sa buhay natin na kapag dumaranas tayo ng matinding mga paghihirap sa buhay dahil sa paglalakbay natin sa pananampalataya, ika nga manalig tayo at magtiyaga sa lahat ng panahon, sa anumang sitwasyon. Na katulad ng wise men na ang kanilang pagtsatsaga ay nagbunga. Amen? Sila po ay nakarating doon ng matagumpay at nalasap nila, nasumpungan nila yung inihandang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. At nung makita nila yung sanggol, yung bata, sabi doon, sila ay napuno ng kagalakan at pasasalamat. Ayan, na bilang isang mananampalataya sa buhay natin, paalala na maging matyaga tayo. Amen? Magtiwala sa Diyos, magtiyaga sa anumang sitwasyon, anuman yung kinakaharap mo. Amen? Matuto tayong magtiis. Matuto tayong magtiyaga. Amen? Kasi kapag hindi tayo magtiyaga at magtiis, yan, hindi natin marating, hindi natin malasap, hindi natin masusumpungan yung magandang inihahanda sa atin ng Panginoon. Amen? So be like wise men. Amen. Na sila po'y nanalig sa Panginoon, nagtiyaga, nagtiis. Yan ang mahabang panahon ng paglalakbay, marating lang at makita lamang yung pinakahihintay nila. The King of the Jews. Sabi nga sa Hebrew chapter 10, verse 36, sabi sa salita ng Panginoon, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you will receive what was promised. Amen. Kaya kapag hindi tayo matutong magtiis, hindi tayo matutong magtiyaga, we will not receive what God has been promised to us. Amen. Pero kapag nagtiyaga ka, nagtiis ka, na may pagtitiwala sa Panginoon, matitiyak natin na mararating mo, malalasap mo, ano man yung magandang inihanda ng Diyos sa bawat isa. Amen? And sabi po sa 2 Timothy chapter 2, verse 12a, if we endure hardship, we will reign with Him. Ang ganda po sa Tagalog, sabi po sa Tagalog, kung tayo'y nagtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Amen? Kaya,
matuto tayong magtiyaga, magtiis sa lahat ng panahon sa anumang sitwasyon na may pananalig sa Panginoon. Katulad ng mga wise men. Yan, na kahit na malayo yung kanilang lalakbayin, pwedeng malagay sila sa panganib, hindi nila alintana yon. Yan. Kundi para lang na masumpungan nila yan, yung biyaya na nakalaan sa kanila. At hindi nga sila na-failed. Kasi bakit? Nakita nila ng mukhaan ang Diyos. Mismo ang tagapagligtas ng lahat ng kanyang nilikha. So let us trust in God and patuloy tayong magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya, and then persevere at all times in any situation. Amen. And then pangalawa po, ano pong life reminders niya sa buhay natin, sa panahon natin ngayon? Sabi nga, give your best. Give your best. Yan. Pakisabi sa katabi mo, give your best. Amen. Pag binasa po natin ang verse 11 ng chapter 2, ano pong sabi? On coming to the house, they saw the child. Ayan. And they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and mirth. Ayan. So yung mga wise men na ito, the Magi, ano po yung aral o ano po yung reminders, paalala na binigay niya sa atin sa salita ng Panginoon na maging paalala sa panahon natin ngayon? Nasabi doon, ibigay daw po natin yung the best para sa Panginoon. Amen? Let us give our best to God. Ano po ba yung binigay ng best ng mga wise men na to? Sabi diyan, they give their best worship. Ayan. So kanina po, naibigay po ba natin yung best worship natin sa Panginoon? Amen. Amen. Glory to God. Amen. Sabi ko nga huwag tayong mahiya mga malakpak para sa Panginoon. Huwag tayong mahiyang tumalon sa pagpugay, sa pagpuri, sa ating buhay na Diyos dahil siya'y karapat-dapat na papurihan at sambahin. Amen? Kaya ibigay natin ng todo yung ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Amen? Hayaan mo yan kung anong sasabihin ng katabi mo. Amen? Diba? Anong silbi ng kamay na to? Ang kamay na to hindi silbi para manampal o para manakit. Ang silbi ng kamay nito para ang kamay natin ay hindi rin silbi para lang sa mga gadgets o kung ano-ano mga laro dyan. Kundi gamitin natin yung kamay nito para itaas, ipamalakpak, para papurihan at sambahin ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. 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 Because these wise men, they are not Jews. Amen. Hindi sila mga Hudyo. Hindi sila mananampalataya. Ano sila? They are Gentiles. Amen? Nakakahiya naman sa ating Panginoon that we are believers, di ba? Minsan yung palakpak natin, hindi pa natin matodo kasi baka sasabihin niya katabi ko, di ba? Ay, baka maglundag-lundagan ako dito, baka sabihin ito, nabaliw na ako. Di ba? Pero these wise men, they give their best to the Lord. They give their best worship to God. Amen? Anong ginawa nila nung makita nila yung bata, makita nila yung tagapagligtas? They bow down and worship Him. Amen? Ang pag-bow down noon, hindi ganito lang. Ang pag-bow down noon, tinapa talaga. Amen? Na ginawa nila. Na pinapakita sa atin sa panahon ngayon that we should give our best to God. Amen? We should give our best worship to Him of who He is sa ating mga buhay. Because these wise men, they give their best worship to God. They bow down and worship Him, acknowledging that Jesus Christ is Lord of Lords and King of Kings. Amen? Kaya imagine niyo po, they are Gentiles. They are not believers, but they give their best worship to the Lord of Lords and King of Kings. Amen? Kaya every time that we worship the Lord, ibigay mo yung todo. Amen? Ibigay mo yung mataas na papurit pagsamba sa Panginoon. Amen? Huwag mong hayaan mo lang yung sasabihin ng katabi mo. Bahala siya kung ano sasabihin niya. Basta ikaw na ibigay mo yung the best mong pagpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At ano pa po? Ano pa yung binigay nilang the best para sa Panginoon? Hindi lang po best worship ang binigay nila sa Panginoon. Ano po binigay nila? They give their best
service to the Lord. Amen. Sabi ko nga kanina dito, sino sa inyo naglakbay ng malayong paglalakbay? Anong sinakyan nyo? Eroplano at barko. Ito sila, they give their best service. Why? They came from a long and tiring and a arduous journey para lang marating doon yung Misaya na kanilang nais na sambahin. Amen? Pwedeng mapagod sila along the way, pero hindi alintana sa kanilang mapagod. Mabigay lang nila ang pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, ituto mo na, kapatid. Amen? Hallelujah. Ituto mo na. Bahala mamaos man tong boses ko, ituto ko na rin. Amen? Hallelujah. Kasi bakit? Bakit? Sabi, ibigay mo na. Amen. Ibigay mo na. Yung pinaka-the best dyan. Huwag mo nang itago. Amen. Hallelujah. Kasi bakit? Si Lord, the best siya pag nagbigay sa atin. Amen. Amen. Huwag itago daw. Ibigay yung the best sa Panginoon na pagsamba, paglilingkod sa Panginoon. So much for the world. Amen. Tama na. Sobra na. Ibalik na natin yung pinaka sa Panginoon na pagpupuri at pagsamba. Dahil ito tinuruan tayo. Yan. Bilang paalala sa atin ng mga magi na ito, ng mga wise men na ito, na ang pagsamba natin sa Panginoon ay dapat the best. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, dapat the best. Amen? Dapat the best. Because sabi nga, they travel in a long and tiring and dangerous way just to find and see the Savior. Sabi ko nga saan pa kayo nag-travel? Sabi kanina, sa San Marino. Ayan, ang layo-layo na tinravel natin para lang makarating, sambahin ang Panginoon. Tapos pagdating dito, amen? So nawa, pag dumating tayo dito, we are full of excitement and joy. Amen? Sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag itago. Amen? Huwag itago ang pagpupuri at pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ibigay ng todo yan sa Panginoon. Amen? Let us worship and serve the Lord with best. Oh God, with best. Amen? Dahil ang mga wise men, binigay nila yung best nila sa Panginoon. Ano pa po ang binigay nila sa Panginoon? Na best? Sabi nga, hindi lang best worship, hindi lang best service, but they give their best giving. Ayan. Sabi nga, yan na naman, giving na naman. Pag sinabing giving, nako. Ayan. Pero ito po, tinuturuan tayo. Paalala sa lahat ng mananampalataya that these wise men, they give their best giving. Amen. They will give their best giving. Sabi doon, ng verse 11, sabi diyan, they open their treasures. Pag sinabing treasure, isa lang. Pero pag sinabi mong treasures, ano yan? Plural yun. Dami. Maraming treasures. Sabi sa ibang salin, they open their treasure chest. Lagayan ng kanilang mga kayamanan, binigay nila sa Panginoon. They open and they give to God. Amen? Their best treasures. Na kung na mayroon sila, binigay nila sa Panginoon. Amen? They opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Amen? Na sa ating pagparito sa presensya ng Panginoon, we also give our best worship, we will also give our best service, and we will give also our best giving sa Panginoon. Amen? Marahil wala kang mamahaling kaloob dyan sa Panginoon, like what they did na mga wise men na to, kasi yung kanilang binigay, napaka-expensive and napaka-impressive because they give gold. They give frankincense and myrrh na sa panahon na yan, napakamahal yan. Amen? But hindi nila alintana yon. Nais silang handugan ng Diyos ng pinaka-the best of who they are. Because sabi nga na sa kanilang pagbibigay, sabi doon na hindi sila nagbigay dahil lang sa napilitan sila. Kasi sabi nga na marami ngayon tao nagbibigay for some reasons and motives.
Sabi nga, nagbibigay sila because they wanted to be noticed. Gusto nila mapansin sila, kaya sila nagbibigay. Yung iba naman, nagbibigay sila kasi gusto nila, they will get something in return. Nawa yung get something in return, positibo, magandang motibo. Pero kung negative ang motibo, naku, nakakalungkot naman. Yung iba, nagbibigay sila because they wanted promotion. Nawa yung promotion na hindi, tawag nito? Promotion na hindi ng tapak ng iba, kundi promotion na inaangat ang lahat. Amen? At sabi nga, yung iba nagbibigay because they want to satisfy their own ego. Yan, pride nila. Masatisfy yung pride nila kasi nagbigay ako ng malaki. Yan. Pero nawa, sa pagbibigay natin, ang ating reason sa pagbibigay, we give because we love and appreciate God. Amen? Nagbigay tayo dahil mahal natin at pinapahalagahan natin yung tatanggap. Amen? Because sabi nga, giving is a representation of a giver and a demonstration of value to the receiver. Amen? Na itong mga magi na ito, ang pagbibigay nila ay mayroong tinatawag na pagpapahalaga doon sa tatanggap. Ibig sabihin, matindi yung pagpapahalaga nila sa Panginoon. That is why they give their best to God. They did not hoard what is best to them. Kahit na ang kanilang comfort zone nga, ibinigay pa rin nila sa Panginoon just to see the Savior. Amen? Kaya tayo man din, maging katulad tayo ng wise men. They give their best giving to the Lord. Amen. Ika nga, sabi nga natin na sa pagbibigay natin sa Panginoon at sa Kanyang kaharian, marahil yung pagbibigay natin hindi man nakalulugod sa tao, but nawa yung pagbibigay natin ay masasabing mapaproud natin or mapiplease natin yung langit. Amen? Hindi man natin ma-please yung tao, pero sa ating pagbibigay, mapiplease natin ang Diyos. Mapaparangalan natin ang Diyos. Amen? Kasi minsan, kahit nagbigay ka na ng marami o kaunti, ano lang yan? Sobra-sobra lang yan. Sa kanyang mga ganito. Pero kapag nagbigay tayo out of love, with appreciation to the Lord, makikita natin na yung pagbibigay na yan is out of our love and appreciation to the Lord. Like the wise men. But sabi nga, hindi ka pa rin malulungkot. Kasi kung wala kang precious gift dyan, kung wala kang expensive gift dyan, sabi nga you have a time. Amen? May oras ka. Amen? And that is precious to the Lord. Amen? Yung oras mo na ilaan mo para sa Panginoon, para sa paglilingkod sa Kanya, para sa pagsamba sa Kanya. That is precious to the Lord na pwede mong ibigay sa Kanya. Amen? You have a talent. Amen? Na pwede mong ibigay sa Kanya. Amen? And that is precious to the Lord. Ang talent natin, binibigay sa Panginoon. Pinapagamit sa Panginoon, hindi pinapagamit sa mundo. Amen? Pinapagamit natin sa Diyos. And then, kung mayroon ka dyan kayamanan, then ibigay mo sa Panginoon kung yan ang udyok sa'yo ng Diyos. Amen? Kaya nga tinuturuan tayo ng mga magi na ito, ng wise men na ito na when we come to the Lord, we should give our best. Ibigay natin yung best worship natin sa Panginoon. Ibigay natin yung best service natin sa Panginoon. Ibigay natin yung best giving natin sa Diyos. Because the King of Kings and the Lord of Lords is deserving of our very best. Amen. Kaya, let us give our best. Amen. Sige, labas nyo na po. Our Kings of Kings and Lord of Lords is deserving to give our best. So, we should give our best sa Panginoon. Amen. Whatever it is, ibigay natin ng the best yan sa Panginoon. At ito pong mga wise men, yan, sila'y punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri at pagpapahalaga sa Panginoon when they give their best to God. Ayan. Kaya nawa, tayo man din po sa ating pagbibigay sa Panginoon, nawa, hindi out of compulsion lang. Hindi because of what we feel, but because out of love and
appreciation to God. Amen? Amen. Amen. Tahimik na kasi pag-giving eh. Amen. So, ibigay na natin yung the best sa Panginoon. Because alam natin, pag binigay natin ang the best sa Panginoon, unang-unang nagbigay si Lord ng the best. Amen? Hindi niya ikaw bibigyan ng leftovers, but best ang ibibigay niya sa iyo. Amen? And then the last na paalala sa buhay natin bilang isang mananampalataya, sabi nga na trust in the Lord, persevere at all times in any situation, and give our best. And then this last, the 3, sabi nga, take heed God's warning and instruction. Ayan. Take heed God's warning and instruction. Sabi doon sa verse 12, sabi sa salita ng Diyos, but God warned the wise men in a dream not to go back to Herod. So they returned to their own country by different way. Kaya ito pong mga wise men, sila po'y tinawag na wise men because ano pong nangyari? They take heed God's warning and instruction. Hindi sila matawag na wise men if they don't take heed this instruction and warning that comes from the Lord. Kaya sila tinawag na wise men dahil tumalima sila, sumunod sila sa babala at alituntunin ng Panginoon sa kanilang buhay. Siguro kung hindi sila sumunod sa Panginoon, hindi yan sila wise men. Sabi doon kanina, they are lies men. Sabi doon. Kanina sa first service. Hindi sila wise men, lies men daw sila kung hindi sila sumunod sa Diyos. Kaya nga sila tinawag na wise men because they take heed God's warning and instruction. Ayan. So, ito po mga wise men na ito, sila po ay humble enough and obedient to take God's warning and return to their country in another route. Ayan. Sumunod sila. Buong puso silang nagpakumbaba. Sumunod sila sa warning ng Panginoon na huwag na kayo doon bumalik kay Herodes. Marahil kung sila ay bumalik kay Herodes, kasi diba sabi doon sa another na mga verses, na sabi ni Herodes sa kanila, tinagpo sila ni Herodes ng sikreto, sabi doon na, oy, kapag nakita niyo yung bata, sabihan niyo ako, balikan niyo ako dito, puntahan niyo ako, para magsamba din ako sa kanya. Pero alam ng Diyos ko ano ang motibo ni Herodes. Kaya binalaan yung mga wise men. Kung ang mga wise men ay hindi sumunod sa babala ng Panginoon, marahil kasama sila doon sa massacre na ginawa ni Herodes. But praise God, they are wise men. They obey, they listen, and take heed to God's instruction. Kaya sila ay nakaiwas sa disaster, kaguluhan. Nakaiwas sila sa kapahamakan. Kaya nga tayo bilang isang mga mananampalataya, let us obey, let us listen and obey God's warning and instruction sa buhay natin. Na makikita natin, di ba ngayon, nakakalungkot kasi ang dami ng instruction ng Panginoon. Ang dami ng warnings ng Panginoon sa mga tao, maging sa mga mananampalataya. Pero ang mga mananampalataya minsan, baliwala lang din. Binabaliwala ang instruction ng Panginoon. Binabaliwala ang warning ng Diyos. Pero ito isang paalala sa atin mula sa buhay ng mga wise men. They are not Jew. They are not believers, but they obey the instructions and warnings of the Lord. Kaya't sila ay nakaiwas sa kapahamakan. Maging tayo man din. Sumunod tayo sa lahat ng warning and instruction ng ating Panginoon para tayo makaiwas sa anumang kapahamakan. Nakikita man yan o hindi. Sabi sa Proverbs chapter 8, verse 33, sabi sa salita ng Panginoon, hear instruction and be wise. Sabi nga, and do not refuse or neglect it. Amen. Pakinggan natin, sundan natin yung mga tagubilin ng Panginoon upang tayo ay magiging wise. Kaya sila tinawag ng Diyos na wise kasi sumunod sila. Tumalima sila sa instruction at warning ng
Panginoon sa kanilang buhay. Kaya nga tayo bilang isang mga mananampalataya, magiging wise lang tayo sa buhay na ito if we obey God's warning. If we take heed, susundin natin yung pababala at alituntunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, sabi nga when God warns or instructs us through His Word and through His servant, be like the wise men. They did not doubt or hesitate to obey God's instruction or warning, but they are willing to follow what God wanted them to do. Amen. Kaya nawa maging katulad tayo sa wise men na tumatalima, hindi binabaliwala ang salita ng Panginoon. Amen? Sabi sa Psalms 37 verse 23, ang mga tumatalima sa babala at alituntunin ng Panginoon, ano daw sabi? The Lord guides them in the way they should go and protect those who please Him. Kaya kapag tumalima ka, nandun yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Pero kung ang mga wise men na yun hindi tumalima, sabi ko nga kanina, marahil pwede silang masama sa massacre na gagawin ni Herodes. Ang kaaway natin, naghahanda lang yan ng pagkakataon na pwede nang imassacre ang buhay natin. Pero kapag tumatalima tayo sa alituntunin at babala na binigay ng Diyos sa Kanyang salita, maging sa Kanyang mga lingkod, maiiwasan natin ang kapahamakan. Amen? Because God will guide us in the way we should go. And we will protect us na siyang nagbibigay kaluguran sa Kanya. And then ano pa po? In Proverbs 1 verse 5, sabi nga, a wise man will hear and increase learning. And a man of understanding will attain wise counsel. Yan. Ganun po ang mangyayari sa atin kapag tayo ay tumatalima sa tagubilin at babala ng salita ng Panginoon. Sabi nga ang warnings binibigay sa atin para maiwasan natin ang kapahamakan. At nagbibigay ito sa atin ng panahon para tayo ay makapaghanda. Amen. Kaya sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Let us take heed God's warning and instruction like what the wise men did. Sabi doon, Kawikaan chapter 8 verse 34, ano po ang mga taong sumusunod, tumatalima sa salita ng Panginoon, sa Kanyang instruction, sa Kanyang mga babala, ito po yung tawag sa kanila. Ito po yung tawag sa atin na mga sumusunod at tumatalima sa salita ng Diyos. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Kapag sumunod ka, tumalima ka, ibig sabihin pinakinggan mo, pinaniwalaan mo yung salita ng Panginoon. Sabi yan, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Ibig sabihin, nandun lagi yung ating focus sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga, maging katulad tayo ng wise men. They obey. They are humble enough to obey God's warning and instructions in their lives. Kaya naman, sila po ay nakaligtas sa maaring panganib na makaabang o umabang sa kanilang mga buhay. Ika nga sabi sa isang quotation, sabi nga, ignoring and neglecting God's warning and instructions will lead to destruction of every individual. But obeying it will give us triumph. Amen. Nandun po, na ang warning binibigay yan ng Diyos. Yung Kanyang salita, paalala sa atin, instruction sa atin, babala sa atin, para tayo ay makaiwas sa panganib, makaiwas sa kapahamakan. At kapag sinunod natin ito, hindi lang tayo makaiwas sa kapahamakan. Ano pa po ang mangyari sa atin? Ito'y magdudulot sa atin ng katagumpayan. Amen. Sabi po ng Proverbs 16, the last verse na ating babasahin, Proverbs 16 verse 20, whoever gives heed to instruction, ano daw po nangyayari? They prosper. Sa ibang salin, they triumph.
And blessed is the one who trusts in the Lord. Amen. Ang Diyos natin, mahal tayo. Amen. Ayaw niya na maisa na mapahamak sa atin. Kaya naman, binibigay niya ang salita niya para maging babala at alituntunin sa atin na dapat nating sundin. Katulad ng mga wise men. Amen. Na itong mga wise men na ito, paalala sa atin na sa panahon ng mahirap na sitwasyon, let us trust in the Lord. Amen? Persevere at all times in any situation. And when it comes to giving our best, let us give our best to the Lord. Amen? Give our best to Him. Amen. And then, yung kanyang instruction at mga babala sa buhay natin, ating sundin para tayo ay hindi mapahamak. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Sabi nga, the wise men were not only wise in the eyes of the world. So, ang mga wise men, hindi lang sila naging matalino sa mata ng mundo, but they were wise in God's eyes. Why? Because they take heed God's warning and instruction. And then, they give their best to the Lord. And then, ano pa po? They trust the Lord and persevere at all times in any situation. Kaya mga kapatid, nais mo bang maging wise men katulad ng wise men sa mundong ito? So, gayahin natin yung ginawa nila. Amen? Nung na-encounter nila ang Diyos sa kanilang buhay, sumunod sila. At dahil sumunod sila, hindi sila napahamak. Amen? So, as we come to the Lord, yan, patuloy tayong makipagniig, makipag-isa sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo umawit sa Panginoon. Amen. Let us give our best sa umagang ito, our life, and let our faith increase sa umagang ito as we worship the Lord. Lord, hallelujah. Yes, Lord, as we sing this morning, let faith arise. Let faith arise. Let faith arise.
adoration, Father God. Lord, salamat for this reminder sa buhay namin bilang isang mga mananampalataya na ang paglalakbay sa pananampalataya ay hindi biro. But Lord, salamat. Katulad ng wise men, they persevere sa lahat ng panahon. Kaya naman, Lord, sila ay nagtagumpay. Kaya naman, Ama, kami bilang mga anak mo, God, tulungan mo na magtiwala sa iyo ng lubos at magtiyaga sa lahat ng panahon sa anumang sitwasyon, O God. Because we know you are with us, O Lord, as we journey in this life of faith, O God. In the name of Jesus. At Lord, tulungan mo kami na bawat isa na sa aming paglapit sa iyo, sa aming pagsunod at paglalakbay, ibibigay namin yung the best namin sa iyo, Father God. Lord, tulungan mo kami. Lord, na hindi kami, Panginoon, mag-alinlangan, hindi kami, Panginoon, mag-doubt, na ibigay kung ano yung nararapat para sa iyo, O Diyos. Because, Lord, you are the best, God. You are deserving to give our best, O God. And Lord, tulungan mo kami na sa bawat salita mo, Lord God, hindi lang ito lilipas sa kabila naming tenga, Panginoon. But Lord, tulungan mo kami that as we journey in this life, Lord God, mga salita mo yung aming lalakaran. Mga salita mo yung aming ipapamuhay, Ama. Upang kami, Lord God, makaiwas sa anumang sakuna o sa anumang mga kapahamakan na nais gawin ng kaaway, O God. Lord, salamat that the steps of the righteous are ordered by yours, O Lord. Salamat, Ama, na sa bawat hakbang na aming gagawin, nandun ka upang kami pangunahan. Kaya Lord, tulungan mo kami na sumunod kami sa iyo, O Diyos. Sumunod kami at manalig kami sa iyo ng lubusan, O God. Salamat sa oras na ito. Ingatan mo po ang mga salitang ito sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So mga kapatid, it's our time for giving. And let us give our best to the Lord. Amen? Wala ka man ngayong best. Ang buhay mo, ibigay mo unang-una sa Panginoon. Amen? Yan yung pinaka-the best na maibigay mo unang-una yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, salamat. Nakikita mo ang bawat mga puso, O God. Nakikita mo po ang bawat mga motibo namin why we give, Father God. Salamat sa reminder mo po sa mga salita mo, Lord God, that when we come to you, Lord God, we come with our best, O Lord. Kaya, Lord, dalangin ko po, pagpalain mo ang bawat mga anak mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Let us bring our best offering clap to our most high God. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka. Luwalhati pagsamba at pagdakila sa iyo lamang. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. God bless you all.